Good morning everyone, Route 111, let's go! Ito na yon. Start kami dito sa Calamba, Laguna. Time check, 5:30 AM. Papunta na ako sa aming meeting place sa may border ng Calamba at Cabuyao, Laguna. Doon kami mag-meet ni Parang Yeye. Let's go! Nagkita na kami ni Yeye at diretso na kami pagpadyak papunta sa starting point sa Nuvali. Maliwanag na din nang nakarating kami ng Nuvali. Dito na kami sa 7-Eleven, starting point ng Route 111. Almost 20 kilometers na ang aming napadyak mula Calamba hanggang dito sa Nuvali. So far, patag pa. Di pa nagpaparamdam ang ahon. Mula dito, kita ko na ang ahon sa unahan. Banayad lang ang ahon dito, pero facing lang kami kasi simula pa lang ng biyahe. Taas ng kasunod na ahon. Ngayon, 9% ang gradient. Pero mas matarik itong kasunod. Warm up agad. 14% ang gradient. Buka na pa lang to. Di pwedeng persahin. Umpisa pa lang. 17. Unang mataas na ahon, 17% ang gradient. Ang ganda ng view sa likod. Di ko lang sure kung makukunan ng camera. Konting recover. Kaso, kasunod, ahon ulit. Ahon ulit. 12% ang gradient. So, relax lang muna kami kasi umpisa pa lang kami ng aming biyahe. Ganda ng view. Siyempre, ahon na naman yan. %11 ang gradient. 22 kilometers itong carjack na merong average na 2.3% na gradient. So kahit 22 kilometers ang haba nito, may mga recovery kasi dahan-dahan lang ang ahon, hindi sunod-sunod gaya ng susunod namin mga ahon. Umaambon na dito. Oo. Dire-diretso na kami. Mahaba-habang biyahe pa. Naabot na kami ng Ambon. Sana ganito lang. Para naman hindi masyadong basa. At the same time, hindi sobrang nakakapagod. Mabuti na lang tumigil din ang ulan. Kasi kung nagkataon, umpisa pa lang ng aming biyahe, basang-basa na kami. Ahon na naman. Mabuti na lang puro ahon ng aking ensayo, kaya baliwala na lang to. Malapit na kami sa Tagaytay. Morning po. Mafog ang aming biyahe ngayon. Makulimlim ang panahon tapos mafog. Mapapalaban ang aming headlight. Papunta na kami sa Rotonda. Naghahanap-hanap din ng makakainan. Para bago bumaba ng Sampaloc, nakakain na kami ng almusal.
Kain muna bago lumusong na Sampaloc. Kakatapos lang namin kumain pero dire-diretso na kami sa pagpadyak. Andito na kami sa rotonda, kakanan lang kami pababa ng Sampaloc. Madulas ang kalsada kaya dahan-dahan lang sa paglusong. Taas oh. Ganito kataas ang aahonin namin mamaya. Ayun yung highway. Doon kami dadaan mamaya. Paikot. Nagpaparamdam ang araw pre. Buti mapuno. Hindi matarik itong lusong na to pero mahaba tapos dire-diretso. Kaya dahan-dahan lang sa paglusong kasi hindi namin kabisado itong kalsada. Makipot lang ang kalsada dito tapos may mga matatalas na liko tulad nito. Bihira rin ang mga sasakyan dito kaya naman maganda ang aming biyahe. Taal Volcano. 6 kilometers pa ang amin lulusungin bago bumaba ng Talisay. Ang ganda ng view. Padyak na ulit bago bumuhos ang ulan. Ang ganda ng daan dito. Nasa gitna ng bundok ang daan dito. Pumapatak na din ang ambon. Pero okay to pag ahon. Para hindi sobrang nakakapagod. Parang zigzag road din ng Quezon Province ang lusong dito. Pero hindi ganun katarik. Ha? Taas nga, tarik to. Dito, no? Tsaka yun, no? Oo, tarik nga nito. Ayun, no? Wow! Ang tarik nito mamaya. Ayun, no? Sa unang banayad lang, dito lang. Wala dito. Matarik dito sa part na to. Medyo mahaba din to. Mukhang nabitin sa pag-ahon ng isa nating kapadyak. Subukan nating habulin mamaya baka maabutan pa natin pag-ahon. Ito, ang tarik nito. Ayun pa oh. Mabibiting ka talaga dito pag di ka ensayado. Tumutunog na ang aking preno.
Subukan natin mamayang habulin ang mga nakakasalubong natin. Nasa baba na kami. Ibig sabihin, aahon na kami. Dito lang naman pre, di ba? Picture lang tayo dito. Ito nga, Barangay Sampaloc. Nandito na kami sa baba. Welcome, Barangay Sampaloc. So, babalik na kami sa taas. Susubukan namin kung kaya namin ng walang tukod. Start na kaming umahon. Let's go. Facing lang. Ang goal ay maabot ang tuktok ng hindi tumutukod. Tara. Ahon. 0%. Ilan ang gradient dito, pre? Oo. Ha? 11.3. Sa akin, negative 4. Negative 2 na. Okay. Ganto-ganto lang tayo. So far, so good. Pero meron kaming inaabangan na mataas na ahon. Matarek sa una-unahan. Naglolo ko ang aking cyclocomputer. Maahon na kami pero negative 14 ang gradient. Ayan. Negative 16 pa. Ang ganda din ng view dito. Ang aliwalas ng langit. Sobrang ganda ng view dito. Makikita na natin ang Taal Lake. Ayun. Ito pa ang aahunin namin. Itong mga building na to. Nakaka-1 kilometro na kami. So far, okay pa ang aking heart rate. Mabuti na lang maganda ang view dito. Nakakalibang, tsaka nakakawala ng pagod. Kitang-kita ang Taal Volcano. Ganda ng view. Bale, malilimutan mo yung pagod pag yung view ang pinansin mo. So far, effective naman. Kahit ganito katarik ang ahon. Pero walang sinabi to doon sa kasunod naming aahunin. Tsaka sa huling ahon. Kaya facing lang. Para di maubos ang energy. Medyo mataas to. Pero kayang-kaya naman. Tamang facing lang. Para hindi mabitin. Nasa bukana pa lang kami ng pag-ahon. Buti na lang makulimlim tapos mahangin. Medyo malamig. Kaya hindi ka sobrang pagod compared sa sobrang init. Madalang lang ang sasakyan dito kaya nakakakain ako ng linya sa kaliwa. Mas madali kasi dito kaysa dito sa kanan na medyo matarik-tarik ng konti. Pero for sure sa sungay mamaya hindi ko ito magagawa doon. Kasi sobrang dami ng dumadaan doon sa sakyan. Maganitong ahon na to. Medyo umiinit. Nung lusong namin umaambon. Baliktad. Medyo banayad ulit ang ahon.
4% lang, pero mahaba. Kaya facing lang ulit. Highway boundary. So, Cavite na to. Ganda rito, ang daming bulaklak. Tapos kitang-kita pa ang Taal Volcano. Malilibang ka. Makakalimutan mo na nag-aahon ka. Shoutout, may nakakasabay kami. Ito yung isa na nakakasalubong natin kanina. At umambo na. Sa wakas. Medyo masaya ang pag-ahon. Pag hindi mainit. So meron ditong 10% gradient. Kaya relax lang. Banayad lang ang ahon dito sa Sampaloc. Pero mahaba. Kaya kailangan may baong kang maraming energy para masustain mo hanggang taas. Iikot naman kami mula dito hanggang doon sa kabilang bundok. Medyo matarik to. Iikot dito, papunta doon. Lagyan natin ng konting buwelo. Wow, ganda ng view. Nakaka 8 kilometers na kami. Dire-diretsong ahon yun, walang recover. Kaya facing lang talaga dapat para hindi ka malaspag. Kasi kasunod nito, ahon at lusong naman ng sungay. Mas maikli dito pero sobrang taas ng ahon. Kaya kung dito pa lang ay pepersahin mo na. Hindi ka makakasurvive sa kasunod na mga ahon. Pagkatapos nun, meron pang reval papunta sa Marcos Mansion. Kaya kailangan talaga facing lang para matapos natin ng walang tukod ang Route 111 challenge. Okay, recover na konti. Lusong to. Doon kami galing kanina sa bundok na to. Umikot kami dyan sa likod ng bundok na yan. Sobrang taas. Pero kayang-kaya. Tamang ensayo lang talaga. Saka huwag mo isipin yung ahon. Para di ka mapagod. Lilibangin mo sarili mo sa scenery. Shout out sa akin. Okay, malapit na sa tuktok. Malapit na sa taas. Success. Ang ahon at lusong sa Sampaloc. Walang tukod. Ganda ng view. Nakaka 1 hour and 10 minutes na ako sa pag-ahon. Ang haba nito. Buti na lang kinaya ng walang tukod. Ito na yung pangatlo nating nakasalubong kanina. Anong nangyari? Sira? Kasama mo yun nandun, nakaputi. Papahinga pa. Binudol mo daw eh. Sampaloc unlock. Wala ang tukod. Ayos. Ang malalakas ng Sampaloc. Binudol lang kasama nila. Let's go, Sungay! Successful ang aming Sampaloc. Sungay naman, kasunod namin lulusungin. Doon na kami sa baba kakain. Kasi mas mahirap ang ahon doon. Diretso na kami sa Sungay. Stopover lang sa 7-Eleven para mag-refill ng tubig. Malakas ang hangin ngayon. So okay din kasi hindi sobrang nakakapagod. So next challenge, Sungay. Let's go!
Pababa na kami ng sungay. Sa baba na din kami kakain ng tanghalian. Bago kami umahon. Kasi ito yung pinaka-challenging sa ruta na to. Lapit na sa baba. Ako naman. Tinding lusong nun. Sakit sa kamay. Nakain muna kami. Tapos mamaya, ako na naman. Hanap lang kami ng 7-Eleven. Refill muna ng tubig. Kain ulit. Adobong chicken. Saka 1 rice. Paaw na ulit kami na sungay. Papalik ng Tagaytay. Let's go! Eto na ang pinakamataas na ahon, sungay. Buti na lang umaambon kasi mas less ang pagod pag hindi mainit ang panahon. So relax lang ang pagpadyak namin. Facing lang para hindi maubusan ng lakas. Ang goal ay makarating sa taas nang hindi tumutukod. Buti nakisama panahon. Umaambon ulit. Medyo hindi nakakapagod pag ganito ang panahon. Sana hanggang taas. Ito ang track na to magpapatuloy na sobrang tarik nitong pag-ahon na to. Sobrang challenging lalo na sa mga siklista. Tayuan na natin kasi sobrang ganit. Nag-alarm ng aking heart rate sensor. Lampas na sa 171 ang aking heart rate. Recover muna ng konti. Madami pang aahunin kaya kailangan magtipid ng energy. Maganitong ahon na to. Pero kayang-kaya naman. Tamang pacing lang tapos 1-2-1-2 para hindi mabitin sa pag-ahon. Tapos ng dalawang unang ahon. So far, kayang-kaya naman. Pero sa unang ahon, lumagpas sa 170 ang heart rate ko. Sa pangalawa naman, hindi. Kasi, hindi ako tumayo. Tara naman ang isang mataas na ahon. Ito, mataas-taas tong isang ito. Facing lang, doon ako papersa sa taas. Sisimula na.
Maganit. Di pwedeng hindi tatayo sa ganito katarik na ahon. Sobrang ganit. Okay lang naman na 170 to 180 ang heart rate. Wag lang lalampas ng 185. Woo! 175 BPM. Mataas na ahon na naman to. Simula sa ibaba wala pang recover. Mabuti na lang talaga tumaambon. Less ang pagod. Ahon ulit. Let's go. Sobrang ganit pag di nakatayo. Woo! 1-2-1-2 lang ang padjak para hindi sobrang nakakahingal. Woo! 180 ang aking heart rate. Relax ng konti. Try natin pababain ang aking heart rate. Okay. Makakasabay ako. Woo! Tarik, brother. Kung makita ang elevation, nagloloko yung sauce. Umaahon ni negative 14. Sarap ng ahon. $173 ang aking heart rate. Ahon na naman. Okay, facing lang ulit. Yan na. 160 na ang aking heart rate. Yes, sir. Taas nitong isang to.
Pupwersa ko na maaga. Pero pipilitin natin kapangin. Pababain ko lang ang aking heart rate. Kahit 165. Pero maganit. Ano? Cambio tayo. Pacing lang ulit. Sa ganitong ahon, proper breathing technique lang para hindi mabitin sa paghinga. Tapos 1-2-1-2 lang ang padjak para hindi sobrang nakakapagod. Mahaba-haba itong ahon na to. Kaya kailangan relax lang. Kasi baka sa unahan may matataas pang ahon. Taas na to. Hindi tayo pupwersa dito. Doon sa pangalawa tayo pupwersa. Taas. Hindi ko lang maiharap ang camera kasi baka ma-out balance ako. Kasi 5 lang ang takbo ko. Facing lang talaga. May isa pa pala, di ba? Buti hindi ako pumersa. 69 ang aking heart rate. Control na control. Good job. Sulit ang biyahe. Sulit ang ensayo. Lalo't nakikita ang resulta. Uy, isa pa pala yun. Walang tukuran yan. Yes! Wala tayong tuko doon. Pero hindi pa tapos. Ang dami pa tayong pagdadaanan. Woohoo! Alright. Ahon ulit, pero banayad na to, hindi katulad kanina. Sobrang taas niyan. May lusong na konti. Recover ng konti. Belo na din kasi paahon ng kasunod. Yun, oh. Lusong tapos ahon, belo ng konti. Let's go! Buti may buwelo tong ahon na to. Mataas-taas din to. So far so good. Kayang-kaya pa natin.
Matarik na naman tong isang to. $177 ang heart rate. Whew. Ay. Okay. Nababa na ulit ang ating heart rate. Recover lang. Banayad lang naman ang ahon. Hindi ko lang makita ang gradient kasi naglolo ko ang aking cyclocomputer. Sobrang taas ang inaahon ko kanina. Naka negative 12. Recover lang. Saan pa ba't makakatapos din? Ganit din itong isang ito. Kaya naman. Pacing lang. Yan. 15% ang gradient. Ito na tayo sa puting bahay. Puting bahay. Ahon na naman. Malapit na sa taas. Konting tiis na lang. Yes! Walang tukod.
Success! Woohoo! Woo! Achievement unlock. Walang tukod. Sungay. Success. Revpal naman. Siyempre, golden. Walang tukod. Para sulit na sulit. Okay. Huling punta namin. Huling pupuntahan namin. Revpal. Huling destination, Marcos Climb. Pagkatapos, babalik na kami ng Tagaytay. Tapos lulusong na kami pabalik ng Nuvali at Calamba. Lusong at ahon muna dito sa Marcos Climb. Ito na yon. Ito na ang huling ahon namin. Marcos Climb hanggang Tagaytay. $13 kilometers pa bago makarating ng Tagaytay. Pagkatapos nun, pababa na hanggang Nuvali. 8.5 kilometers na ahon tong Revpal. Tapos merong 5.2 average gradient. Pagod. Pero sulit. Whew. 4 PM na. Sana hindi na mapag sa Tagaytay. Habulin natin yung dalawang bata. Yun. Wala, shoutout dyan sa mga kasama ko, di sumasama sa akin. Tarik nito, ang haba. Solid. Ang haba pa, oh. Hingal. Tarik pala nito. Taas din tong Revpal. Tayo ulit tayo para di mabitin. Matarik din kasi pala tong Revpal. Whoop! Ah! Sa wakas. Makab na naman. Ahon na naman. Pwede nang pumersa dito kasi ito na yung huling ahon. Simula Tagaytay hanggang Nuvali, puro lusong na.
Picture muna dito sa King of Rebpal. Konti na lang. Konti na lang. Achievement unlock na. Sa Route 111. Babalik na kami ng Nuvali. Puro lusong na to. Santa Rosa, Tagaytay Road. Babalik na kami ng Nuvali. Tapos doon na matatapos ang Route 111 Challenge. Katapos, uwi na kami ng Alamba. Inabutan na kami ng bilin dito sa Nuvali. At dito na nagtatapos ang aming Route 111. Successful. Uwian na ng Kalamba. Let's go! At dito na nagtatapos ang video na to. Salamat sa inyong pagsama.